Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is made for educational purpose. Okay, so maligayang pagdating sa aking YouTube channel guys, no? So ginawa ko itong video na ito guys para sa mga subscribers ko at sa mga viewers ko. So sa lahat na nag-click ng subscribe at ng bell icon, ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyo guys, no? So thank you so much guys. Mahal na mahal ko kayo guys. Okay, so simulan natin guys, no? Okay, so share ko sa inyo to guys, no? Sa mga Facebook user at Messenger user. So sa ngayon guys ay merong kumakalat na malicious link or suspicious link sa iba't ibang social media platform, lalo na sa Facebook at Messenger, na kung saan kapag ito ay naklik ninyo ang malicious link or suspicious link ay may posibilidad na masangkot kayo sa isang malicious link. At kapag nasangkot kayo guys sa isang malicious link ay may posibilidad na ma-hack ang inyong social media account or gagamitin ng hacker ang inyong Facebook account or mga social media account para ipapakalat ang kanyang ginawang malicious site or phishing site. So ano bang phishing site? Ang phishing site guys ay isa sa mga uri ng pag-hack ng isang account or type of hacking using social engineering, na kung saan gagamit ang isang hacker ng malicious link or suspicious link para makuha ang information ng account mo gamit ang ginawa niyang site or phishing site with social engineering strategy or pakikipag-usap sa isang biktima para i-click ang isang site. So napakadelikado kapag ito ay na-click ninyo or kumalat sa iba't ibang social media account nyo. So example guys ay na-click mo yung malicious link or suspicious link. Ang mangyayari ay mag-automatic share ang malicious link sa lahat-lahat ng mga Facebook friends mo or sa mga FB friends mo na hindi mo nalalaman. At ito pa, kapag nag-login ka pa sa isang site na hindi mo alam na ito pala ay isang phishing site, ay 100% guys, no, ay makukuha yung credential ng Facebook account mo or makukuha ang email at password ng account mo, na kung saan lahat ng security ng account mo ay parang i-remove or tatanggalin ng isang hacker para hindi mo na ma-access ang account mo. So halimbawa nga kung ganun ang nangyari na na-click mo yung site or nag-login ka sa isang site, habang maga pa ay mag-change password ka na at mag-log out all session sa lahat ng mga device mo. Okay. So paano ba mag-log out all session sa lahat ng device sa Facebook account nyo? So papakita ko sa inyo kung paano mag-log out all session sa lahat ng device. Yan. So kung makita nyo guys, halimbawa ito yung Facebook account ko. So gusto ko siyang i-log out all session kasi feeling ko hindi ako save. So click ko yung Facebook Lite ko. Yan. So click natin yan. So pag open natin guys ay i-click natin guys yung three lines na ito. Yan. So click natin yan. At hanapin natin guys yung sa baba sa settings. Click natin yung settings na ito. Yan. At i-click natin guys yung password insecurity. So mas maganda guys ay mag-change password kayo or mag-log out all session sa lahat ng mga device guys, no. Yan. So click natin password insecurity. Yan. So kung makita nyo guys, no, where your login where your login. Yan. So kung makita nyo to guys, no. Yan, click natin yung see more na ito guys. So dito sa baba guys, makita lang din niyo yung change password. Mas maganda i-change password niyo or may na-click man kayong mga link or malicious link. So click natin yung see more na ito. Yan. So dito sa password insecurity where your login, so makita natin dito yung mga device na nakalagin yung account natin guys, no. Yan. So ito yung nakalagin sa account ko guys, no. So alam ko naman to guys yung mga device na ito guys. Yan. So kapag gusto nyo guys i-log out of all session guys, ay i-click lang natin to guys, no. Yan, click natin to yung log out of all session. So once na na-click ninyo yung log out of all session guys, ang mangyari ay i-log out ni Facebook ang inyong Facebook account sa lahat ng device. Kahit ikaw ngayon na gumagamit ng Facebook account mo ay ma-log out ka, kasi ang gagawin ni Facebook log out of all session. So kung na-access man ng ibang tao or ng hacker yung account mo, ngayon ay mag-log out din sa kanya. Lahat mag-log out sa lahat ng device. Okay?
So, ganyan lang yung gagawin nyo guys kung aksidente yung naklik ang malicious link or suspicious link. Okay? So, ngayon guys, para ma-advance kayo or maiwasan ninyo ang isang phishing site or malicious site, ay papakita ko sa inyo yung isa sa mga phishing site na kung saan ay ginaya ng hacker ang format ng Facebook para magmukhang legit yung isang site at format nito. Pero ito ay isang clone lang na ibig sabihin ay fake format at fake site ng Facebook login. Okay? So, back muna tayo guys. Yan. So, halimbawa guys, na-click niyo yung malicious site. Ang mangyayari dito kapag nag-login ka sa ganitong site ay makukuha ang credential ng account mo or login information ng account mo ng isang hacker na nag-host sa isang site na ito or sa ginawa niyang phishing site na ito. So, paano ba natin malaman na phishing site ito or malicious link ito? So, kung makita nyo guys sa taas yung link na ito ay hindi siya naka HTTPS or hindi siya naka Hypertext Transfer Protocol secure ang isang site na ito. Ibig sabihin na ay fake site itong na-access natin. So, papakita ko naman sa inyo yung original na link ng Facebook. So, ito guys, hindi to siya original na link guys ha. Ito yung original na link ng Facebook guys. So, punta tayo guys sa ating Google Chrome browser natin. Papakita ko sa inyo yung link ng Facebook na original link guys, no. So, Facebook, type na tayo facebook.com. So, browse tayo. So, ito yung legit na site ng Facebook guys, no. Sa Facebook talaga ito guys. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo yung link talaga ng Facebook. Yan. So, copy natin yan. Tapos, paste natin. Yan. So, ito yung legit na site ng Facebook guys. Yan. Ito yung legit na site ng Facebook guys. Hindi yung ganito guys. So, fake ito guys, no. Fake itong site nito guys. Ito yung legit guys na site ng Facebook guys. Okay? Kung makikita nyo, ito may HTTPS, ito wala. So, ibig sabihin, phishing site ito kasi wala siyang HTTPS. So, kung hindi nyo alam yung site, ay wag na lang nyo i-click or i-access para maiwasan nyo yung mga malicious link. Kasi guys, sa ngayon, madaming kumakalat ngayon na mga link. Hindi nyo alam ito ay malicious link or isang phishing site. So, para maiwasan ng mga ganong site, ay bago magpatuloy sa pag-browse sa hindi kilalang mga site, ay tignan muna niyo yung link kung ito ba ay safe. So, kung hindi kayo sure sa mga ganitong site, kapag halimbawa nakadirect na kayo sa isang site, tulad dito, nakadirect kayo sa isang site na ito, tapos lalabas yung login email at password, huwag kayo mag-login kapag hindi kayo sure sa isang site. So, ganun lang guys ka simple guys, no. So, sana guys ay makatulong ako sa inyo guys. So, maraming salamat guys, no, sa panonood guys, no. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nating kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.